May mga inihaing panukalang batas sa Kamara laban sa deepfake o yung mga peking video, litrato o audio na ginawa sa mamamagitan ng Artificial Intelligence o AI. Pinangangambahan kasi magamit sa masama ang teknolohiyang ito sa eleksyon 2025. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Maraming Pilipino tutok na tutok sa social media. Pero sa bilis at dami ng pagbabago sa teknolohiya, mahirap paniwalaan lahat ng ating naririnig at nakikita. Nagkalat kasi ang mga deepfake o mga litrato, video o audio na gawa ng isang computer program gamit ang artificial intelligence na aakalain mong totoo. Isang negative na paggamit ng deepfakes ay yung pagkalat ng disinformation or misinformation. Maaari siyang mag-cause ng panic, maaari siyang mag-cause ng kaguluhan or even away between dalawang bansa if meron man maniwala sa scams, sa identity theft din. Minsan nagagamit din ang deepfakes. Base sa nangyayari sa ibang bansa, pinaniniwala ang magagamit din ng mga deepfakes sa eleksyon 2025. Nakita na natin na sa ibang bansa, meron na talagang instances na ginamit nga yung deepfake para mangialam sa kung paano patakbuhin ang eleksyon, ang kampanya. Dapat alalahanin natin lagi na hindi lahat ng nakikita, naririnig natin ngayon online ay automatically totoo. May mga paraan naman daw para ma-check kung ang nakikita natin, pinanonood o pinakikinggan online ay deepfake o hindi. Pero hindi 100% ang mga paraang ito. Kadalasan, yung mga deepfakes, parang akala mo parang dire-diretso lang siyang nakatitig sa screen. Never nagsasara yung mata. Sa ngayon, meron ng mga deepfakes actually na nagdi-blink na actually yung mata. Another example would be out of sync yung audio na naririnig natin doon sa pagbukas ng bibig nung nagsasalita. Wala pang batas na nagbabawal sa paggamit ng mga deepfake. Pero may panukala ng inihain si Cavite Representative Lani Mercado Revilla at mga anak na sina Cavite Representative Ramon Jolo Revilla at Aguimat Party List Representative Brian Revilla laban sa malisyosong paggamit ng deepfake. Naglalatag ito ng mas mabigat na parusa sa mga krimeng ginamitan ng deepfake technology. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, bahagi ng National Cybersecurity Plan ang tungkol sa deepfakes. Hindi pa raw inilalabas ang polisiya rito dahil patuloy pa ang konsultasyon. Ang hirap sa paggawa ng policy judge that on the one hand, you have freedom of expression. On the other hand, of course, you have to regulate kasi it is harming someone. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.